So, dahil nga sa marami pa 'tong pasabog ni Miss Maharlika at hindi yata natin mauubos, may binanggit pa si Miss Maharlika na tumawag sa kanya para pigiling pangalanan si girl. Well, dun sa letter T na I think abogado, babae, and dun sa letter K, ang pangalan, dalawa, T and K, tea and coffee, right? Ganon. Oh, na tumawag kay Miss Maharlika para huwag papangalanan si girl. Pinagbigyan kayo ni Miss Maharlika, hindi niya pinangalanan yung girl. Oh, pero obvious kung sino ang tinutukoy niya. Ngayon, bakit nyo pinagtatanggol yung girl? Eh, kung talagang kikilatisin natin, nakikiapid si girl sa magandang relasyon ni Ma'am Hanilet at saka ni PRRD. May anak yung dalawa, si Kitty. Tapos sasalisi si girl. Tapos ang pinagagawa raw ni girl, pinakita si Miss Maharlika sa vlog niya na picture. Ay, pinapanood ka ni Pangulong Duterte. So, vlog mo, isa lang daw yun sa mga pictures na shinare, meron pang iba. Okay? So, bakit dinudurog ng mga double agents at ng mga na-recruit ng mga double agents na mga iba pang mga Duterte supporters, bakit nila dinudurog si Miss Maharlika? Bakit 'di ba merong character assassination agad kay Miss Maharlika? Nagpa-panic ngayon ang mga double agents, eh, mga Duterte supporters pati yung mga pinagre-recruit nila. Hindi lahat double agent pero may mga uto-uto rin naman na kamping-kampi sa mga double agents. Nagpa-panic sila, eh. 'Di ba? Instead of siguro sabihin nila, "Miss Maharlika, mag-usap kayo ni Bulaklak, mag-usap kayo ng girlfriend na 'yan ni Tatay Digong. Pag-usapan niyo ito, misunderstanding lang. Wala siyang masamang hangarin." Gano'n, 'di ba? Pag-usapan na lang natin mamaya yang si Miss T at saka si Miss K, okey? Kasi mukhang hindi natin kaya sa isang vlog lang 'to. Ngayon magre-react lang ako do'n sa nagsama-sama raw yung mga double agents, may mga in-invite, yung double agent kasi nanunulsol yan, eh. And nabanggit daw yung pangalan ko. "Ining, hindi ka pa sanay 'pag nababanggit mo ang pangalan mo, pinauulanan kita ng resma." Isang imik mo about me, eh, 10, 20 ang banat ko sa'yo. So, pinagmamalaki nung girl na hindi naman siya part nung letter T, hindi siya yung T and K. Of course, girl, 'di ba ang pangalan mo ay Jollibee? Hindi ka naman letter T. Ano ka si Jollibee? Or si Jollibee? Letter J ka, Jollibee. So, hindi ikaw yung K and T. Pinagmamalaki ng double agent na Jollibee, hindi hindi naman ako part doon sa tumawag sa kanya para huwag pangalanan yung babae. Matagal ko nang hindi kinakausap si Maharlika simula nung kinampihan niya si Maui. Shout out sa mga di talaga maka-connect. Lipat na lang ha, nasa Princess Maui. Ano ba yan, nasa butahe tayo. So, hindi raw niya kinakausap si Mother Dragon simula nung kinampihan ako ni Mother Dragon nung nag-away kami. So, ibig sabihin December pa niya hindi kinakausap si Mother Dragon. Ining, kasinungalingan mo rin, eh. Plastic mo, eh. Bago alam mo, budolera ka. Hindi mo kinakausap si Mother Dragon after akong kinampihan. So, kinampihan ako ni Mother Dragon December last year. Nung nag-away tayo. Oh. Ano nangyari sa ating... Anyway, nag-uusap kayo ni Mother Dragon bago yung mga TRICOM hearing. Kailan yung huling TRICOM hearing? Mayo, right? Month of May yung huli? Yung second to the last, yung nagbida-bida siya na, "How can I answer television?" Bangay-bangay siyang nagbabangayan sila ni Abante. Abante ba yun? Yung nagbida-bida siya doon. Oh, nahalata namang scripted yung hearing. Yung nandun si Pebbles, di ba? Bago yun, nag-uusap kayo ni Mother Dragon, nagsa-strategize kayo, nasa isang group chat kayo. Okay, may mga pinifeed ka pa kay Mother Dragon na info para makuha mo ang loob patungkol sa may mga pinifeed ka kay Mother Dragon. Kasi sinungaling ka rin, eh. Oh, na ganito siguro siguro sa mga kaso or banta kay Mother Dragon, binibigyan niya, tinitimbrehan niya si Mother Dragon ng info. Kasi nasa isang GC sila. Ang plastic mo, girl. Ang yabang mo. Hindi daw niya kinakausap si Mother Dragon simula nang kinampihan ako. Bakit ka kakampihan ni Mother Dragon in the first place?
nauna kaming maging Duterte supporter kesa sa'yo, kailan ka lang naman sumulpot. Mother Dragon was a DDS in 2015, kung di ako nagkakamali. 2016 ako, isang dekada na. Kaming mga Duterte supporters at hindi kami nahihiyang matawag na DDS. Ikaw ni ayaw-ayaw diring-diri ka sa mga DDS kasi mga bobo at tanga kami. Na kayong mga Dutertista, sabi mo, ang nagpapatalino sa amin at mahirap kaming kasama sa laban. May video kanyan, pinost ko pa sa Facebook page ko. May isa pa ngang page na nag-post niyan, isang maliit na page, pinagbibintangan yung ako yun. Si Pipito, shout out Pipito, makabayan. Pinagbibintangan na ako yung girl. Kung gusto kitang awayin, kung gusto kitang paglaanan ng oras, may sarili akong platform. Hindi ako duwag na katulad mo na magtatago sa account ng iba or mag-uutos ng iba para atakihin ka. Tanungin mo sina Ate Marial, sino ba to, si Bukangkang, si Carol Bukangkang. Tanungin tanungin mo yung si Pepito, kung sino-sino pa diyan na masisipag mag-comment sa Facebook ko. Kung inutusan ko ang mga yan. Hindi ko kailangang mag-utos, hindi ako traidor na katulad mo. Pailalim ka kung lumaban. Okay? Bakit mo nasabing kinampihan ako ni Mother Dragon? Hindi ka nga niya kasi kilala. Sino ka ba? Basta ka na lang sumulpot. 'Di ba? Para kang kakampink. Or maybe loyalista ka na nagpe-pretend ka lang na Duterte supporter. Ang ugali mo pang kanal, ang lakas ng loob yung tawaging ako ang baklang kanal, ikaw ining ang ugaling kanal. Bibig mo pa lang nakakasuka na mal-edukada ang tabas ng bibig mo. Partida ha, nagmamalaki ka pang tapos ng abugasya sa pumapangalwa sa Ateneo sa mahal ng tuition fee na hindi mo nga masabi kung anong pangalan ng school mo. Ano yan, Lasal? Ano yan, UST? Na pumapangalwa sa Ateneo sa mahal ng tuition fee? Sa UP Baguio ka ba nagtapos? Ba't ka bar flunker? Kung UP student ka, bakit bumagsak ka sa bar katulad ng idolo mong Mangga? Na cum laude, naging cum laude dahil binabaan ang standards ng UP. Nung magtatapos siya, alalahanin nyo ang presidente ng Pilipinas nung tatay nung Mangga. Para si Mangga merong Latin honors para maging cum laude, di umano, according sa mga gumraduate na mga lawyers ng UP, binabaan yung standards o yung grades ng pwedeng mag-qualify as cum laude. Para maging cum laude rin si Mangga. Oh, ibig sabihin, hindi naman talaga yan ganun katalino. Yung sinasamba mo, girl. Okay, so, simula daw ng kinampihan ako ni Mother Dragon, hindi na rin niya attitude, diba? Narcissistic. Bakit? Kasi girl, ang ginawa mo nung nag-away tayo nung December, nung nag-away-away tayo, nung nagbibida-bida ka, sabi ko wag pupunta sa rally sa EDSA kasi hindi namin rally yung after. Natapos na kami ng EDSA bago mag-Christmas eh. Tapos may rally yung makakaliwa, 'di ba? Nambudol yung pare eh. May rally sila, no? Patungkol ika sa mga anti-corruption kuning-kuning yung pare pala na nag-organize ng rally nung December bago magpasko, kasi tapos na nga kami, ay mismong yung pare na nag-file ng impeachment laban kay VP Sara. So budol yung rally. Sinaway namin yan sa group chat namin, kasama yung bida-bida, sinaway yan. Hindi naman sinaway. Nagkasundo ang lahat doon sa group chat na huwag na pupunta kasi hindi namin rally yun. Yung sumunod na rally after namin mag-rally dyan sa EDSA Shrine. Ay itong bida-bida sabi, hindi ko kayang pigilin ng mga Dutertista na pumunta doon. Kalayaan nilang ipahayag na utot mong blow. Alam mo, sinabi na namin makakaliwa ang aattend doon, mga pinklawan. So, mga war freak. Kaya wala dapat DDS doon or wala dapat Duterte supporters. Total tapos na yung rally ng Duterte supporters. Ay, hindi ko kaya sabihin yung mga kung sigawan nila yung pari, deserve naman ng pari na sigawan. Hindi mo rally, sisigawan mo, tapos pari yung sisigawan, ang mga followers. Hindi ko kayang saway ng mga followers ko, yada. May sariling pag-iisip, matatalino ang mga followers. Yan yung mukhang bibig niya, di ba? Matatalino ang followers niya. Oh, doon kami nagsimulang magbangayan. Ngayon na nag-away kami mga kababayan, kung sino-sino ang kanyang tinawagan. At nakarating sa akin, Maui ba tinatawagan ako nito? Wag ka raw namin kausapin. Mag-vlog daw kami laban sa'yo. Ganyan din ang ginawa ni Jollibee bida-bida na yan.
Hanggang ngayon ginagawa niya yan. Pailalim kong umatake yan. Nagtatatawag, nagme-message, even yung mga mini-meet niya in person, kinakausap niya para kalabanin ang kaaway niya. Nagpapakampi, nanunulsol. Yang si Ate MJ, shout out sa'yo. 'Di ba na-offend ka kay Maricar? Dahil pinaghihinalaan kang double agent. MJ Kiambao Reyes, mukhang nagalit ka kay Miss Maricar Serrano dahil baka ikaw, sabi mo tinutukoy kang double agent, kayo ni Crisette. Walang sinabi si Miss Maricar na double agent ka. At hindi mo rin ako mini-message ngayon pero hindi ako galit sa'yo. Anyway, hindi ako importanteng tao para magkaroon pa tayo ng constant communication. Maybe pag nag-message ako sa'yo, magre-reply ka pa rin. I have nothing against you, Ate MJ, okay? Sa lahat ng umattend sa TRICOM, sa'yo ako, 'di ba? I was praying for you, in fact. Lalo pat ginanon-ganon ka, 'di ba? So, pero again, Ate MJ Cambao Reyes, walang sinabi si Maricar ni wala ngang mga hint na tinutukoy ka as double agent. Ba't ka nagalit kay Miss Maricar? Tapos ngayon, no, 'di ba ginagamit niyo for ano, kunwari na nang-aalas ka kayo, "Ay, inaasukusan kami double," walang nang-aakusa sa'yong double agent ka unless pinagdududahan mo rin ang sarili mo. Bakit kung sino-sino na yung mga kung sino-sino na. Sino ang nagsabi sa inyo na inaakusahan kayong double agent? Sabi ko nga dalawa lang kilala ko, eh. Isa dun sa T at K. Yun, mukhang double agent talaga yon. Isa sa T at isa sa K. May double agent doon. At saka yung bida-bida. Kasi unang pumiyok yan nung nag-post si Van Ibiernas at si Miss Maricar. Hindi naman siya ang tinutukoy. Ako tatanungin yung mga kababayan, ang tinutukoy ni na Miss Maricar at ni Van Ibiernas, although wala silang sinasabi, never nilang sinabi, ay baka isa sa letter T at letter K na tumawag kay Mother Dragon. Ikaw, Jollibee Ining, hindi ka kilala ni Maricar pero unang-una kang pumiyok. Unang-una kang galit na galit, unang-una kang nag-iingay. Kasi nga makapal ang mukha mo, ex-senadora ka, bida-bida ka. Hindi ikaw ang tinutukoy, ikaw ang nasasaktan. Sabi ko nga, dumaan lang yung tao, nasagi ka, grabe na yung aray mo. Ibig sabihin may sugat ka. Guilty ka ba as double agent? Sasabihin niya, hindi ko na kinakausap si Marlica, simula lang kinampihan si Maui. Isa si Miss Marlica sa tinawagan mo para mag-vlog laban sa akin. May tinawagan ba ako para magpakampi? Wala. Even ang mga tao ng EDSA, hindi ako nagpapakampi. Kahit sino, may tumawag sa akin. Maui, bakit wag ka raw naming kausapin? Bakit magba-vlog daw kami laban sa'yo? Sabi ko, hindi ko alam. Tapos kung ano-ano ng paninira ang sinasabi sa'yo. Ikaw daw ay tao ni tambaluslos. Gusto mo raw magkawatak-watak ang mga Duterte supporters. Kung ano-ano na ang mga pinagsasasabi mo sa mga tao against me. Hanggang sa pagtatatanggalin na ako sa mga group chats kung nasaan nandun tayo. May isa ngang group chat, nag-walk out na lang ako eh. Hindi ko feel. Okay? Group chat yun ng isang prominenteng grupo, mga kababayan. Okay? Malapit kay VP Sara ang group chat na yun. Walk out ako, hindi ko feel. Nandun yung bida-bida eh. Oh. Hindi ko siya feel kasama. Anyway, wala akong mapapala sa mga group chat na yan. Matagal na akong vlogger, kailan pa? Pandemic pa, di ba? Oh, nakaya ko naman na ako lang. Oh, 2020, 2021, 5 taon na yata akong vlogger. Oh, kaya ko naman ako lang. Hindi ko kailangan ng kakampi. Ining ang gawain mo. Tawag ka ng tawag, message ka ng message para siraan ako. At yung ginawa nung TNK na tumatawag kay Mother Dragon para huwag pangalanan yung bulaklak. Ano ang sabi? Mag-vlog din daw si Miss Maharlika laban kay Ma'am Hanilet. Pag-usapan natin sa susunod na live. Gawain niya ng mga double agents. Tumatawag, naninira. Ako raw ang kinampihan. Ibig sabihin nga Ining, totoo, tinawagan mo si Miss Maharlika at gusto mo si Miss Maharlika mag-vlog laban sa akin. 'Di ba? I-discuss ako, gawin akong topic.
Kasi magiging Pebbles the second ako, babaliktad ako. Hindi ako totoong Duterte supporter at kayo ang totoo. Oh, lahat ng tinawagan mo malamang kinampihan ka, but not Mother Dragon at ng ilan pa. Ano ang sabi mo? Anong pinagmamalaki? Tingnan ko lang kung may kumausap pa sa Maui na yan. Di ba nagmamalaki kang ganyan? Ay, sorry ka ining, may kumakausap pa rin sa akin. At wala akong pakialam sa iba. Kasi hindi importante kung kausapin nila ako o hindi. At least yung mga alam kong totoong Duterte supporter at totoong lumalaban para sa Pilipinas, yun ang kakampi ko. Yun ang kumakausap pa rin sa akin or one message, one text away. 'Di ba? Nagre-reply agad at alam kong hindi mo nauuto. Ang dami mong nabudol eh. Kung tumawag ka ng 20 na Duterte-aligned personalities, Duterte supporters, Duterte vloggers, politicians, kung sino pa, basta't maka-Duterte, kung tumawag ka ng 20, may natirang dalawa na hindi mo nauto. Magaling kang manguto, magaling kang manloko. Kasi yung iba na talagang ka-close ko, hindi na ako pinapansin, hindi na rin ako nire-replyan. Kahit importante ang pag-uusapan or importante ang message ko, hindi na ako, ang daim mong nauto. Eh hindi mo nauto si Mother Dragon, hindi mo kinausap kasi nga hindi ka kinampihan. Hindi sa kinampihan ako ni Mother Dragon, hindi mo lang, isa lang siya sa hindi mo nauto. Bakit ako magba-vlog against Maui? Wala namang ginagawang masama yung bata. Oh, yung nene, yung bubot, yung birhen, yung donselya, yung prinsesang marikit. Wala namang ginagawang masama sa akin, bakit ako magba-vlog laban sa kanya? Plus ang advocacy ni Miss Maharlika ay kalabanin yung babaeng ahas. Babaeng ahas ang focus ni Miss Maharlika. At ngayon mga kababayan, huwag niyo akong pilitin na mag-post ng mga current events and whatnot. Si Miss Maharlika, ang kanyang advocacy, kalabanin ang babaeng ahas. Si Attorney Glenn Chong, ang kanyang advocacy, kalabanin ang dayaan sa eleksyon. Ang advocacy ko ay ibulgar sa inyo ang mga peking Duterte supporters, aka double agents. Yan yun. Oh. Bakit kakakampihan ni Miss Maharlika? Hindi siya uto-uto. Yung mga matatalino nga, nauto mo, naloko mo, eh, nagsasalita na rin against me kahit wala akong sinasabing masama sa kanila. Either tanga sila or mala NPA kang mang brainwash at mang infiltrate or manulsol or kayo ay mga birds of the same feather that sing the same song. Tama ba? Pa-comment niya po sa comment section at mag-like and subscribe din po.